Hello Corowelos, mabuhay! This is Giselle Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hey! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber and returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Giselle Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. At pag-uusapan natin ngayon yung, syempre, tapos na ang Miss Grand International. Move on na tayo. Isang tabi muna natin ang Miss Grand International at ito na tayo papasok sa panibagong pageant, ang The Miss Earth 2024. So, focus muna tayo dito, di ba? Kudos sa Miss Earth organization at saka sa mga candidate na talagang buong pusong tumutulong sa nasalanta ng bagyo dito sa Pilipinas, sa bagyong Christine na nakakaloka. Talagang halos Visayas, ang buong Luzon and Visayas ay talagang sinalanta niya talaga at hindi siya talaga pasweet man lang, kundi talagang sinalanta niya talaga ng bonggang-bongga. Ayun, kudos sa Miss Earth organization at saka sa mga candidate. Maraming salamat sa pagbigay ng mga paayuda sa mga kababayan natin at natutuwa ako doon. Talagang ipaninindigan ninyo ang kanilang beauty with a purpose o kaya beauty with a cost o mga ganong eksena, di ba? So, masaya kasi ang Miss Earth ay talagang pinapanindigan ng kanilang advocacy at wala silang pakialam sa mga bashing, sa hindi maganda ang kanilang mga views, what sa ganon. Kasi pinapakita nila na stick sila doon sa meron silang advocacy at wala silang pakialam sa mga bashing na hindi bongga, hindi grand, hindi whatsoever. So, ipinapaliwanag ko lang dito sa inyo guys, ang Miss Grand yun. Huwag niyo ikukumpara dito sa Miss Earth kasi iba yung causes nila, iba yung advocacy nila, iba yung gusto nilang ilathala sa buong mundo kung gaano ang organization nila. Hindi po sila pang mga social, hindi po sila mga pang grandiose, hindi po sila for glitz and glam. Okay? Ipaintindi ko lang sa inyo. It's not about the glitz and glam and big production and the amazing production sa Mr. No. Ang purpose kasi nila ay makatulong sa environment kung paano protektahan, kung paano kahit man lang ay ma-lessen ang global warming. Yun yung purpose nila, hindi para mag-iinarte, hindi para pasosyal at hindi para magpaganda ng mga eksena kung ganun-ganon. Ay kung ganun yung mindset ninyo ay I'm sorry, ang tawag po sa inyo ay narrow-minded. Utak talang ka, utak biya, utak gabi. Hindi ko ipinagtatanggol ang Miss Earth dahil sariling budget ito ng Pilipinas or syempre sariling atin. Normally, kultura ng mga Pilipino na hindi talaga nagbubongga, di ba, ang ingay. Kultura talaga ng mga Pilipino ang hindi pag-support sa sariling atin, sa local. Gusto nila mga imported. Pag galing ka sa Thailand, tatangkilikin ka. Pag galing kang USA, tatangkilikin ka. Lalong-lalo na pag made in China. Ang hilig ng mga Pinoy niyan. Ang imported. Di ba? Nakakaloka. Pero yung sariling atin, hindi nila yan ang dami nilang dila. Kasi yung production, talaga ba? Nanood ka ba? At lagi na lang production ang ini-issue, ang ganyan-ganyan. Talaga lang talaga. Bago dapat humanas sa Miss Earth beauty pageant, kailangan nanonood ka, sumusubaybay ka, nakikita mo yung mga post nila, naglalike ka sa post nila, talagang nakikita mo yung mga ginagawa nila bago ka humanas. Wala ka nga napapanood wala ka nga alam kung anong ginagawa ni. Pero ang dami mamang sinasabi against the Miss Earth organization. Ang daming nagsasabi ng mga vloggers, talaga mga vloggers. Ang hirap naman ipagtanggol ng Miss Earth. Ang hirap. Paano ang hirap? Hindi mo nga ginagawang content. Di ba? Sabi ng hangin. Mahirap talaga, hindi mo nga ginagawang content. Di ba? So,
hindi ko naman inaalis sa kanila na it's all about the revenue. Siyempre, naghahanap buhay sila. Pero, siyempre, bilang vlogger ka ng beauty pageant, doon muna tayo, sumuport naman tayo doon sa sariling atin. Yung talagang may purpose naman talaga at maganda naman talaga ang advocacy ng pageant. So, tama na muna yung mga hanash natin about sa mga nagre-reklamo about sa production ng Miss Earth. Siyempre, may mga kailangan i-improve at kailangan nilang patunayan. Siyempre, show pa din yun. Naiintindihan ko naman yung ibang mga manunood talaga at masugid na nanonood ng Miss Earth. Naiintindihan ko yung mga camera angle, parang kung saan-saan tumatalsik yung mga camera. Ayun ba yan? Yung hindi talaga nakapokus sa tinawag na bansa. Dapat doon lang nakapusok, hindi kung sino-sino yung mga tinututukan para makita talaga ang totoong performance, hindi magulo, hindi labo-labo. Yun talaga yung problema ko. Pero yung the production is okay naman talaga. At pwede na. O, diba? Sa salitang pwede na. Siyempre, hindi kontento yung mga pageant lover when it comes sa production. Talagang gusto nila the best kasi nakikita na sila sa ibang pageant na at mga kalabang pageant na mga magaganda ang production. Pero nakalimutan natin, di ba, na nag-announce talaga ang organization ng Miss Earth na it's not about the big production kasi million-million yung gagastusin doon. It's not about that. Siyempre, mas importante sa kanila kung paano tumulong or ma-lessen yung global warming or whatsoever man na kinokos at ina-advocate ng Miss Earth. Doon tayo mag-focus doon sa ikagaganda ng ating kalikasan. At eto nga, speaking of ikagaganda ng ating kalikasan, grabe, tree planting ang Miss Earth. Ipakita ko yung mga pictures whatsoever. Kandaya, ano ba tawag dito? Candayas Resort. O yan, ng bonggang-bongga. Talagang ang ganda ng mga pinapakita ng Miss Earth candidate. May nakikita ako ng mga tree planting, may mga ng mga sayo, ano ba tawag dito? Carrots, nag-ani ng carrots, nagtanim ng mga puno, o 'di ba? Nagagawa ba yan ng mga ibang organization na beauty pageant? 'Di ba wala man lang silang kahit man lang tumulong sa mga nasalanta ng bagyo, wala silang effort, 'di ba? Tapos kung makahanas kayo sa totoong tumutulong sa environment, wagas-wagas. Yun ba ang sinasabi ninyong bongga? Ang salitang bongga, ang masasabi ko dito lang sa Miss Earth kasi nga yung sinasabi nila ay tinutupad nila, hindi yung ang dami-daming sinasabi na kung ano-anong mga stops kenembolar tapos wala namang ganap. Diba? Walang ebidensya. Hindi ibig sabihin nito na pinagtatanggol ko ang Miss Earth at wala akong pakialam sa ibang. I love all the beauty pageants. That's why nga ang purpose ko dito ay ipagtanggol din sa inyo ang Miss Earth kasi ang iba sa atin ay mga narrow-minded talaga at hindi talaga ma-explainan. Ang importante lang talaga sa kanila ay yung production, di ba? Ang glitz and glam lang yung important sa kanila. Ang bongga sa kanila, linya ang bongga sa kanila, ganun lang. Pinagtatanggol ko ang Miss Earth kasi may ebidensya sila. Masarap ipagtanggol yung may ebidensya. Pinagtatanggol ko yung Miss Earth sa mga basher kasi alam ko na may ebidensya sila, may ginagawa sila para sa ating environment at hindi sila yung papetiks-petiks lang na puro pagsarap lang, na puro paganda lang, na puro kasosyalan lang. Walang ganon. Nakikita naman sa mga candidates kung anong ginagawa nila, ang pagtulong, ang pagbukal ng lupa, tree planting, pagbibigay ng mga ayuda sa mga nasalanta ng bagyo, nagbibigay ng mga books and mga school supplies sa mga estudyante, school tour, o di ba? Ang dami nilang ginagawa sa buhay. Ang dami nilang pinapahalagan. Mas pinapahalagan nila yung makakatulong sila sa environment kaysa doong magpapalabas sila ng mga gandang LED, may mga gandang backdrop at mga gandang stage, mga ganon, di ba? To be fair sa kanila, nagbibigay naman sila talaga din naman ng mga ayos lang na production. Hindi naman yung grandiose na production. Pero mas better pa nga kung so tutuusin niya kung production value nasa top 5 naman talaga ang Miss Earth sa when it comes sa pagandahan din talaga ng isang pageant ang pag-uusapan. Ayun. So, hindi ako nagpapasipsip sa Miss Earth. Wala akong pakialam kung i-recognize nila ako whatsoever. Ang alam ko, I do my part.
I do my part bilang advocate ng Earth. I do my part bilang vlogger ng beauty pageant na hindi lang ako doon sa mga pageant na bongga, na hindi lang ako doon sa pageant na sikat, kundi Gaisel Ortega, Cruella and Pageantry sa lahat ng pageant, kahit minor man yan or major. O, di ba yun ang kahalagahan, yun yung purpose ko bilang pageant vlogger, bilang Miss Earth Advocate. Ayun, maraming salamat guys. Sana ay may natutunan kayo sa aking vlog na ito. O, di ba? At wag stop na yung pagbabash kung wala ka namang ambag. Yun yung talagang sumuporta. Manood ka ng mga videos, ng mga pictures na pinopost nila sa kanilang page. Mag-like ka sa Miss Earth ng bonggang-bongga. Hindi ka nga nag-like, humahanas ka. Di ba? Manood ka sa live para mapatunayan ninyo kung gaano kagagaling yung mga candidates sa Miss Earth. At makita mo yung ebidensya na tinutukoy ko para hindi lang baga transparency baga ang sinasabi ko. Di ba? Marami silang ebidensya. That's why pinagtatanggol ko sila. Kaysa naman wala akong nakikitang ebidensya dyan. Charot na. There you go guys. Maraming salamat. This has been Gaisel Ortega. Happy Earth Hour.